Ang sugat sa balikat ko. Makirot. Nanara, huwag mo na kayong magkikilos. Pasensya ka na, Ramon. Hindi ko natulungan ang asawa mo. Ang mahalaga, hindi kayo napuruan ng gunting na lumutang sa hangin at sumaksak sa katawan ninyo. Dahil sa kapangyarihan ng malignong sumanib sa katawan ng asawa ko. Mabuti nga. Bago namanhid ang buo kong katawan, nakailag ako kahit papaano. Kaya sa balikat ko tumama ang gunting na sana'y babaon sa aking dibdib. Lubhang makapangyarihan ng malignong yon. Nauutusan niyang kumalaw ang mga bagay. Totoo, Ramon. At dahil sa kapangyarihan niya, ilang sandaling namanhid ang buo kong katawan. At nahirapan ho akong ikulong sa kwartong asawa ko bago ko kayo nadala rito sa ospital. Pero mas higit na makapangyarihan ng Diyos kaysa sa kampon ng dilim. Nanaara, may pag-asa pa ho kayang mapalaya sa katawan ni Emmy ang malignong sumanib sa kanya. Maraming paraan ng Diyos para tulungan ang kanyang mga nilalang. Kayo lang ho inaasahan kung maaaring makatulong sa asawa ko. Diyos lang ang higit nating maaasahan. Sa tulong niya, kikilos ako. Pati ikaw, Ramon. Sabihin niyo, at kahit anong gagawin ko, mapalayas lamang ang malignong sumanib sa katawan ng asawa ko. Mga barangay tanod, ngayong narito na tayo sa amin, tulungan niyo ako gaya ng ipinakiusap ko sa inyo. Tulungan ka namin. Kasama ko may kakapos ang asawa mo. Hindi kami natatakot sa kanya kahit sinalibang pa siya na sinasabi mo. Tama yun, paligno lang yan eh. Sige, lapitan na natin si Emmy. Sige, Ramon, habang natutulog siya. Ito ang lubid, Mono. At kapag naigapos natin siya, Nadala ko ng lubid. saka siya babalikan ni Nana Ara. Okay, sige. Dito na tayo. Mangal! Nagising siya. Wala kayong magagawa laban sa akin. Mga tanod, kapusin niyo ng lubi ng asawa ko habang lakap ko siya. Kapusin niyo! Iwan niyo! Kami na ikapos sa lupin ng kanyang mga kamay! Napipitiwan namin siya sa sobrang lakas, Ramon! Kapag nabitiwan niyo ako, matitikman niyo ang bagsik ng aking kapangyarihan! Nabitiwan natin siya! Halik kayo! Ipabalibag ko kayong lahat! Pati ikaw! Ibabalik kita sa malaya! Ibabalikan kita! Ramon, ang laki ng bukol sa ulo mo. Tumama kasi ang ulo ko sa bato nang ihagis ako ng asawa ko natin sa sobrang lakas niya. Lubha makapangyarihan ang maligno sumanib kay Emmy. Kaya nga nagbalik ako rito sa inyo. Kung ang exorcist na si Nana Ara, nabigong matulungan ka. Baka may magawa ka. Iba ang kaalaman ng kagaya mong faith healer sa kaalaman ng exorcist. Ramon, may limitasyon ang kakayahan ko bilang faith healer. Pero kahit papano may kakayahan ka. May posibilidad na makatulong ka kay Emmy. Hindi gaya ko at iba pang ordinaryong tao. Minsan nang nanganib ang buhay ko sa pagtatangkang mapalayas ang malignong sumanib sa asawa mo. Subukan mo kaya uli para matulungan si Emmy. Pakiusap natin. Hindi ko maaaring hayaan na lang na manatiling nakasanib sa katawan ng asawa ko
ang isang maligno. Be, bakit ka napailing? Kasi po, Mama, minsan yun ang napagbigay yung pakiusap ni Mang Ramon. Oo, Ginawa niyo na po lahat ng nalalaman niyo para mapalayas yung malignong sumanib sa asawa niya. pero nabigo ako. Oh, bakit pagbibigyan niyo uli yung pakiusap niya? Hindi na malaman ni Ramon ang gagawin niya sa labis na pagkabahala sa kalagayan ng kanyang asawa. Alam ko po, Mama. Naawa kayo kay Mang Ramon. Baka sakaling sa susunod kong pagsisikap, magtagumpay na ako. Buti kung magkaganon. O paano kung sa susunod na pagharap niyo ng malignong sumami sa asawa niyo, Mang Ramon, mapatay niya kayo. Tay, mahigpit ang bili ni Lati. Huwag nating hayaang makalabas ng bahay si Emmy. Kaya nga kahit gabi na hindi tayo natutulog, alam mo na. Para matiyak nating nasa kwarto lamang ang asawa mo. Kapag nakalabas daw po ng bahay ang isang sinasaniban ng maligno, mas marami siyang mapeperwisyo. At malamang makamatay siya. Ay, si Emmy! Bakit sumigaw ang asawa ko? Ano yung bumagsak sa kwarto nyo? Tingnan natin, Tay. Sige. Tay! Diyos ko, si Emmy! Nakabulag na siya sa sahig na parang patay na. Matulog na, Beth. Hindi ako makatulog Kasi, kayo yung nagsabing makapangyarihan ang maligno. Dahil natikman ko na kung gano'ng kabagsik ang kapangyarihan ng kampo ng dilim na nakasanib sa katawan ng tao. O paano po kung sa inyo sumanib yung maligno? Hindi mangyayari yun. Lapit lang po dito sa atin yung bahay ni Mang Ramon. Sisiguruhin ko na hindi tayo mapeperwisyo ng kampo ng dilim. Bakit kayo naglalagay ng asin ng pabilog sa sahig? Ang asin ay binudbod ng pabilog sa sahig ay mabisang pangwatra sa mga kampo ng dilim. Kampo? Oo. Ay. Mama, may tumatawa po. Kumapit ka sa akin, Beth. Sino po yun? Dalawa lang naman tayong nandito sa bahay. Halakak yun na maligno. Anak, maligno? Anak, pumalaot tayo sa loob ng pabilog sa sahig na nabudbura ng asin. Madali! Mama! Hanggang narito tayo sa loob ng bilog na nabudbura ng asin sa sahig, hindi tayo makakanti na maligno. Magkape ka muna, Nati. Hindi na, Ramon. Maaga ako na parito sa inyo para gawin na natin ang nararapat para mapalayas ang malignong sumanib sa katawan ng asawa mo.
bago siya makapaminsala. Nagpunta para sa bahay niyo kagabi ang maligno. Oo. Pero hindi siya nagpakita sa amin ng anak ko. Nagparamdam lamang siya. Kaya pala nakatulog ang asawa ko. Anong una, inakala naming hindi na siya humihinga. Nilubayan pala siya ng kampo ng dilim. Hindi kami nakanti ng anak ko na maligno. Dahil may ginawa akong pangontra sa kanya. Pero malamang sumanib uli siya sa katawan ng asawa mo. Paano mo nalaman? Iyon ang pakiramdam ko bilang isang faith healer. At malamang hindi ako nagkamali. Dahil nanlilisik na naman ang mga mata ng asawa mo nang tingnan ko siya. Ano yung kinuha mo sa bulsa mo, Nati? Kwintas? Punin mo ito, Ramon. Ano gagawin ko rito? Ikwindas mo kay Emmy habang umuusal ako ng orasyon. Yun ang hindi ko nagawa nung una ko magtangkang palayasin ang maligno sa katawan ng asawa mo. Gagawin ko ang sinabi mo. Ngayon na, habang nakalupasay ang asawa mo, nakatalikod sa atin. Oo. Isusuot ko sa leeg niya ang kwintas. Habang nag-oorasyon si Nati, isusuot ko kay Emmy ang kwintas. Wala kayong magagawa laban sa akin. Mga hangal! Nati! Nabitiwan ko ang kwintas. Nang biglang humarap sa akin ang asawa ko at tinabig niya ang kamay ko. Ang maligno nakasanib sa katawan niya ang tumabig sa kwintas, Ramon. Magpapatuloy ako sa pag-orasyon laban sa kanya. Sige. Sagabal ka sa lahat ng plano ko, hangal na babae. Nati! Pasugod sa inyo ang asawa ko ng boses maligno! Nabibigay ako sa mga sinasabi ko. Kaya bibigayin ko na lang ang leeg mo. Tuturugin ko ang lalamunan mo at papatayin kita.